Pumalag si Vice President Sara Duterte sa testimonya ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon. Si Ramil Madriaga ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano naging pahayag ng bise? Jiggy, yung pinakapinalagan nga ni Vice President Sara Duterte ay yung testimonya ni Ramil Madriaga kaugnay dun sa pag-aaral niya sa law school. Sabi nga po ni Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee, kinailangan daw ng tulong ni VP Sara para makapasa sa law school. May record din daw umano itong si VP Sara ng pagiging bastos at marahas sa mga kapwa niya estudyante. Sagot dyan ni VP Sara, kailanman hindi raw siya humingi ng pabor sa sino mang propesor para makapasa. Hindi rin daw totoo na inireklamo siya ng mga kaeskwela niya dahil daw sa kabastusan o karahasan. Dagdag pa nga ng bise, nagtapos daw siya noong May 2005 at kumuha ng bar exam sa parehong taon, bagay na siya lang daw yung unang nakagawa sa kanilang law school noon. Muling tinawag ni VP Sara na mini-trial yung ginagawa nga po ng House Justice Committee na dati pa niyang sinasabi na labag sa batas. Aniya, inaabuso raw ng komite yung kapangyarihan nito at tila raw korupsyon lang yung alam gawin ng mga miyembro nito. Sa huli, sinabi ng bise na kaya hindi natutugunan ng maayos ng administrasyon yung krisis sa langis ay dahil ginagamit umano nito yung pondo ng gobyerno sa pamumulitika. Jiggy. At Marian, may reaksyon na bang Malacanang at mga congressman sa pahayag na ito ni VP Sara? Yes, Jiggy, ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, wag daw ilihis ni VP Sara itong issue. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Castro. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Samantala, Jiggy, hinihimok naman ng komite na dumalo na lang si VP Sara at mga abogado nito sa susunod na pagdinig sa April 22 para sa ganun ay makapaglatag din daw sila ng mga ebidensya. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro. The question is, how are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Jiggy, para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil po dito sa mga developments mula sa COA kahapon, malinaw na na-establish sa pagdinig na may probable cause o sapat na basehan para umusad itong mga impeachment laban kay VP Sara. Pinababalik kasi ng Commission on Audit yung 73 million pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA yung Notice of Disallowance na inisyu dahil nga po doon sa maling paggamit o paglabag po doon sa joint circular ng confidential funds. At bukod nga rito, ayon sa COA, nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para naman po doon sa kabuang 375 million pesos na confi funds sa unang tatlong quarter ng 2023. At dito nga, pwede pang umapila ang bise. Jiggy. At Marian, sa susunod na hearing ay ano nakatakdang talakayin dito? Jiggy, tatalakayin nga po doon sa susunod na pagdinig ng komite yung umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Gayon din, yung umano'y hindi niya pagdeklara ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Pinadadalo rin po doon sa pagdinig si dating Senator Antonio Trillanes para nga po talakayin ito at maglatag din ng mga dokumento. Pinasasabi na rin doon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC yung mga dokumento at report ng mga palihim at kahina-hinala umanong bank transactions ni VP Sara at kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.